O sige po mga kaibigan, at ako'y nalulungkot dito. Thank you sa mga nanood sa ating pong video ito mga kaibigan. Hindi ako makatulog mamayang gabi. Sobrang lungkot. Gusto ko mang tumulong, gusto maming tumulong, pero wala. Wala po. Bigo kami na tumulong sa Batalero family. So yun na nga guys, grabe po ano. At alam na, siguro na gigets po natin kaagad no, kung ano ibig sabihin ni Kuya Val dito guys na bigo. Bigo silang tumulong. Gustuin man nilang tumulong pero may dahilan kung bakit nabigo sila ano at hindi nila magawang tumulong sa isang tao or isang pamilya na matapos siya ipatulfo ay willing pa rin siya na tumulong. I mean, willing pa rin si Kuya Val na tulungan itong mga to, ano, itong pamilya na ito dahil nga po ang sabi ay nagkabitak-bitak daw ang kanilang bahay. So yan po guys, and napakarami pong gustong tumulong na mga supporters ng Team Kalingap, kanya nga lang papaano. So alamin po natin guys kung bakit nasabi ni Kuya Val na bigo po sila. Bigo siya or bigo ang Team Kalingap na tulungan ang Batalero family at siya nga po ay nalulungkot. So yan guys, so bago tayo magtuloy-tuloy, syempre shoutout muna kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Erna Vlogs and Kalingap Rob and of course sa ating mga solid supporters po ng Kalinga po ano and ganun na rin po sa aking mga subscribers. So yan guys, samahan po ninyo ako dito at huwag kalimutang pindutin ang like button. So tuloy-tuloy na po tayo. So let's Pilit go. na kayo rito, ipapagawa nyo to dahil malaking kahihiyan ito. So yan guys, no, ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi si Doklat at parang siya lang din naman ang nagsasalita sa panig po nila, ano, sa grupo nila. Hindi naman po natin naririnig nagsasalita yung Batalero family, although ang nagre-represent sa kanila ay walang iba kundi si Doklat. So yan po guys, no, mapipilitan ka ngayon. Mapipilitan kayo ipaayos to. Nako, ano bang ano nito? Ano ba laro ito? Problema, makakalapit pa ba kayo? Yun. So yun guys. gusto gusto ni Doklat guys na tumulong ang Team Kalingap. Pero may problema. Makakalapit ba kayo? Eh yan nga kasi guys na at, meron nga daw BPO o kaya Barangay Protection Order na sinasabi na ipinagbabawal ang Team Kalingap na lumapit. Nako, napaka ano pa naman ito guys. 500 meters. Within 500 meters ay hindi pwede makalapit ang Team Kalingap. Alam ba nila kung gaano kalayo yung 500 meters? Siguro kung tatantyahin natin guys, no, mula sa bahay ni na Biancy hanggang doon sa pinakakanto sa may highway, siguro wala pang 500 meters yon. So, kailangan mas malayo pa, no? Hindi pwedeng hindi pwedeng tumuntong ang Team Kalingap doon. Pero sinasabi na kailangan ipagawa yung bahay na nagkabitak-bitak. Paano mangyayari yon? So, pakinggan po natin itong si Kuya Bal, guys. Mapipilitan daw po na ipagawa yung bahay kasi nga mapapahiya daw po ang Kalingap. Pero ayaw po nilang magpalapit. Ano ba ibig sabihin na mapapahiya ang Team Kalingap? Pinalalabas ba dito ni Doklat na mahinang klase yung pagkakagawa doon sa bahay na yon? Nako, meron na bang eksperto na tumingin? At kung yung pinagbabasihan po guys, ay yung mga ipinakita nila dati na mga hairline cracks, no? And hindi man po ako eksperto, pero tingin ko lang ay sa plastering lang po yon. Na which is kahit saang bahay po na ano no, ay maaring magkaroon ng mga ganong cracks kahit pa walang lindol. Marami po kasing dahilan na pwedeng panggalingan ng mga hairline cracks, no? So yan, actually sa ano, ito meron kasi akong naging project dati sa LU, sa La Union na hindi man po ako humawak ng buong project na yon, isang resort, pero isa po ako sa mga may portion po ako na hinawakan doon, no? And German po yung may-ari. And bakit sa gabi? Bakit sa gabi nila gustong magpalitada? At yan ay kagustuhan nung si German. Shoutout sa'yo, Peter, no? Bakit sa gabi siya nagpapapalitada? Dahil nga daw guys,
kapag daytime, lalo na kapag maaraw, bibilis ng husto yung pagkaka-dry ng plastering, ay malaking posibilidad na magkakaroon ng mga maliliit na cracks o kaya hairline cracks. Kaya ang technology nila sa Germany ay sa gabi talaga sila nagpapa-plastering or nagpapapalitada. So correct me if I'm wrong sa mga nasa Germany po. Yun po ay experience ko lang po sa isang naging project namin sa La Union dati na isang resort sa San Juan, La Union. So yan guys, so tuloy po natin to. Oh. Abay, willing kaming ipagawa yan. Handa kaming tumulong dyan kasi kumbaga sa ano po, kami ang nagpagawa dyan sa bahay na yan, ang Team Kalingap. Tapos nasira po ng lindol, willing kaming magpagawa niyan. Grabe po ano. At sinasabi ni Kuya Bal dahil Team Kalingap ang nagpagawa. So parang puwersado or what? Or sila rin ang may dapat magpagawa, no? Para bang ano to eh. Hindi naman po normal na construction yung nangyari po ano na kunwari meron akong budget, nagpagawa ako sa isang contractor na may warranty. Kumbaga ito naman ay galing sa ano po ano sa foundation. But anyway, maganda rin po yung kaisipan or plano ni Kuya Val po ano. Ito ay talagang napakalawak na pag-iisip o kaya ay napakabait na tao talaga ni Kuya Val kahit ano pa man yung ginawa sa kanya, pero willing na willing pa rin siyang tumulong. Kaya lang, paano, no? So tuloy po So po, natin. ang problema, ayaw nila magpapunta dyan sa kanila. Yun. At alam niyo ba mga kaibigan, mga kalingap, ang sino man daw pong pupunta dyan, aapak 50 or 500 meters ay huhulihin daw po nila. Matindi guys, no? Matindi ano? Mas matindi pa kaysa sa Malacanang. kailangan, kailangan talaga 500 meters away. Otherwise, huhulihin ka. Naku po, Diyos ko. Ano ba to? So, tuloy. Parang nawiwerduhan ako sa mga nangyayari guys eh. O, di paano kami? Paano makatulong po ang kalingap? So, willing Yun. kaming tumulong para ma-repair, maayos yung bahay na yan. Pero ayaw nyo namang magpaapak, magpapunta dyan. Paano yun? Ano nga kaya ano? Paano nga kaya nila mapapaayos yon kung ayaw naman silang palapitin? Ano kaya ang gustong mangyari dito ni Doklat? Ano kaya nasa kaisipan niya guys? No? Kayo nga, comment nyo nga guys kung anong gustong mangyari dito ni Doklat. Gusto niyang ma-repair yung bahay pero hindi naman pwedeng lumapit ang Team Kalingap, no? Paano yon? Paano nila mapaparepair yon? Nasa isip kaya ni Doklat na padala sa kanya yung budget at siya yung magpagawa? Ito, isang katanungan lang, no? And comment lang din kayo guys kung ano ang nasa isip ninyo kung papaano. Siyempre, kilala naman natin ang Team Kalingap. Kapag ka nagpapagawa po sila, nagpapakonstruct, ay talagang hands-on po sila, no? Ay isang katinayan yan nung pina-repair ni Kuya Bal yung bubungan, yung bubong po nila at saka yung kwarto ni Dalaga, ay talagang halos araw-araw nandun po siya at nagsusupervise. Di po ba? So, hands-on po sila magpagawa, hindi nila pinagkakatiwala sa iba. So, yun ang malaking question. Tuloy Tuloy. namin. Pwede maglabas kayo ng pera. No? Malabas kayo ng pera. Ipagawa nito. So, yun. Maglabas kayo ng pera. Maglabas daw ng pera ang Team Kalingap at ipagawa yun. Yung pera, wala namang question yun, di ba? Kailangan talaga maglabas ng pera kapag ka may ipapagawa. Pero paano nga? Paano nga ipapagawa? Ano bang ano nito? So, tuloy natin. Ang kalingap po ay talagang handang tumulong. Katunayan nga po, sabi nga ni July Ponel, magbibigay siya ng 30,000 pesos. So yan, shoutout sa iyo Sir July, no? At talagang nag-pledge ka agad siya ng 30,000 pesos. At meron pa tayong maririnig dito guys na iba pang pledgers na gustong tumulong. So sino pa? Ano po, sa pagpaparepair, sila Inday PB, gusto rin magbigay. Alam ko, 20,000. So yun, Inday PB, another 20,000. Grabe. Ako rin po, mabigyan ko ng 20,000. Ako po mismo.
Yan, si Kuya Bal, another 20,000 din. So, magkano na yan? 40, 50, 60. So, nasa 70 na. Mabigyan ng 20. Pero paano ibibigay kung ayaw namang magpaapak? Yun naman ang problema. Paano nga ipapagawa? Ayaw magpaapak. So wala kaming magawa po, di po baga. Gusto mo tumulong, Grabe. ayaw mo nilang magpaapak sa lupain, sa bahay po nila Bianse, para iabot yung tulong, hindi kasi pwede pong pa-Gcash kasi malaking pera po yan. So dapat Yun ang sinasabi ko. Hindi talaga pwedeng ipa-Gcash or iabot lang kung kani-kanino man yung pera. Dahil ibang usapin na po yan, no? Ibang usapin na po yan, guys. Alam nyo na kung ano ibig ko sabihin. Hindi ko na kailangang i-elaborate pa dahil alam kong naintindihan nyo kung ano yung ibig natin sabihin dito, guys. personal iabot po namin. Pero wala kami magawa po sa mga bagay na ito kasi ayaw nilang magpaapak or mapapunta po dyan sa kanila. Yung isa po dyan, bawal na hong palapitin ang kalingap dyan po sa lugar ni na V. Yung So yun guys, no? So yun, at ang malinaw na ang binabanggit ni Sir July dito na yung isa dyan ay walang iba kundi si Mang Iking na ayaw ng palapitin at Team Kalingap doon sa bahay ni V. gate po dyan na binanggit ni July, Bianse po yan. Yan. Napakalinaw po na ayaw tayong pupuntahin doon. Gusto mo namin tumulong para ma-repair yung nag-crack, nagbitak-bitak gawa ng lindol, ayaw tayong papuntahin po dyan. Siguro sige, sabihin na natin ano guys, no? Gusto ni Doc Lab na ipagawa ng Team Kalingap. Gusto niya na maghanap ng contractor ang Team Kalingap at ang contractor lang ang pupunta ron. Hindi pwedeng tumapak ang Team Kalingap. Paano 'yun? Paano masu-supervise, no? At pagka may nagkamali na hindi na supervise ng Team Kalingap, if ever na ganun nga mangyayari, isisisi na naman, panibagong issue na naman yan. So, hindi talaga obra. Malabo talaga yun. Malabo talaga yun, guys. So wala kami magagawa po mga kaibigan, kundi sumunod kami sa gusto po nila. Sino ba kami para hindi sumunod? Yun lang. Napakamasunurin talaga, no? Si Kuya Vile. Sa kagustuhan nila na ayaw nilang patapakin ang Team Kalingap sa kanilang property. O kaya, hindi man nila property, pero 500 meters away. Dapat restricted na ang Kalingap dyan. Ako, grabe po, Hindi ano? magawa dyan mga kaibigan ha. Gusto ko mang tumulong, gusto maming tumulong, pero wala. Wala po, bigo kami na tumulong. Bigo Sa- na. So yun guys, yun ang nasa ating thumbnail po na bigo ang Team Kalingap, bigo si Kuya Bal na tulungan ang Batalero family dahil nga hindi uubra dahil gusto mang tumulong, gustong ipa-repair pero bawal naman silang makalapit. So isang kabiguan talaga ito, no? Batalero family. Tapos pangalawa ho, Yo. yung patungkol naman po sa pagkasira o pagkakaroon ng bitak-bitak sa bahay. Ang dapat daw gumastos, ang kalingap. Totoo ho ba ito? Totoo. Yun ang matindi, ano? Kumbaga parang kakaiba. Ano hindi, Engineer July po, Neil. Dapat lang na tayong gumastos dyan kasi pinagawa po natin yan. Tayo nagpagawa ng bahay na yan. Narapat lang na tayo ang gumastos. Kung may damage dahil sa lindol at gusto nyo ipagawa, walang problema yon. Walang problema yon na ipagawa po natin. Yan guys, no? Kung pakikinggan po natin yung mga sinasabi ni Kuya Val, grabe, saan pa kayo makakahanap ng isa pang Kuya Val, kundi nag-iisa lang yan, no? Matapos gawin sa kanya lahat-lahat, ipatulfo, ipahiya, tapos pagbawalan na lumapit, willing pa rin siyang tumulong, no? Kakaiba. Kakaiba talaga tong si Kuya Val. Nag-iisa ka talaga, Kuya Val. Nag-iisa ka. Kasi po ayaw nilang magpaapak. Ayaw po nila. Na may kalinga po na tutuntong sa bahay po nila. Siyempre, sino po? Sino ba tayo para hindi sumunod? Pag sinabi kasing guys, pag sinabi kasing kalingap, dalawa ka agad ang maiisip natin dahil sila naman talaga ang namumuno. Walang iba dyan, kundi si Kuya Val at si Kalingap Rab.
yun kaagad-agad ang unang-unang may isip natin, no? At sila naman kasi talaga ang nagmamay-ari o sila yung haligi ng kalingap. Kaya sila ang unang-unang pinagbabawalan. So, yun. Isa lang tayong hamak na charity vlogger. So, ito yung papakin sa lupa nila, sa bahay po nila, yung wala tayong magagawa. Pero alam niyo ba na mga kalingap, mga kaibigan, gusto kong tulungan pagawa yung bahay po na kasi delikado rin sa mga bata sa kanila yung bahay na yan. Ano kung lumindol muli, may tama na. Baka bumagsak. Pero ayaw nila po ayaw nilang magpaapak dyan. So, ano gawin natin, di ba? Minsan nagsasalita tayo. Kamukha halimbawa, unahin natin. Yung patungkol po sa pagkakabitak-bitak ho, doon raw sa bahay ni V. Na kung saan alam naman po natin, yan po ay project ng Team Kalingap. At yan po ay na-handover na at nagkaroon ng mga issue-issue. At sa pagkakatanda ho natin, parang kanya-kanya na po ang dating. Actually guys, yung sinabi na yun ni Sir July, ganun din ang pagkakaintindi ko dyan eh. Kasi project ng Team Kalingap po yan. Sabihin na natin may mga sponsors na ibang tumulong, pero hindi naman po mangyayari yung project na yan kung hindi inumpisahan talaga or binuo ng Team Kalingap. Kaya masasabi na project pa rin yan ng Team Kalingap sa tulong ng mga ibang sponsors po. So, ibig sabihin, na-handover na. Kumbaga, naipamigay na yung certificate, nakapangalan na dun sa pinagbigyan. So, parang tapos na. Tapos na yung responsibilidad ng Kalingap dyan. Kahit ano pa mangyari dyan, tinanggap na, naipamigay na, no? So, ano pa ba? Bakit sinasabi pa rin ni Doklat na Team Kalingap pa rin ang kailangan magpagawa? Bakit? No? Kaya lang itong si Kuya Val guys talagang sobrang maunawain. Kaya ayun at willing na willing pa rin siya na tumulong. Kanya nga lang, papaano? Pinagbabawalan naman siya lumapit. Ang gulo. Sabihin na po natin turnover na yan, nag-award na po yan. Alam niyo naman po na ang nagpagawa niya ng foundation, di ba? Bigyan natin ng konsiderasyon. So yun naman pala yung dahilan ni Kuya Val guys. Kumbaga konsiderasyon. Konsiderasyon po Grabe. Iba talaga tong si Kuya Val. Wala may gusto niya na masira ng lindol yan, magawa bitak-bitak yan. Of Diba? course. So, yun po ang ating gustong sana mangyari. Matulungan natin sila. May pa-repair yung bahay. Kaso, ayaw nila Ayaw nila magpaapak sa bahay po niya. Ano magawa po natin? Gusto mo tumulong, Wala gusto mo talaga. muling ipayos yung bahay. Kaso ayaw po nila. So, wala tayong magawa po diyan. Wala tayong magawa po diyan. Kaso nga lang ho, itong scouter niya, si Mang Iking, may sinasabi. Mapipilitan kayo rito. Ipapagawa nyo to dahil malaking kahihiyan ito. Malaking kahihiyan daw kapag hindi pinagawa ng Kalingap. Anong kahihiyan? Anong kahihiyan? Ano kayang kahihiyan yung pinagsasabi ni Kai King guys, no? At kanina, medyo napasadahan na rin natin to, napag-usapan na natin kung ano yung sinasabi niyang kahihiyan. Siguro nga, sinasabi niya na mahinang klase yung pagkakagawa at yan ay na-discuss na natin kanina, no? And tapos na yan di ba? Dahil sa mga kaibigan mo ito, kasalanan ng mga kaibigan mo. Kasalanan daw. Problema, makakalapit pa ba kayo? So, Yun. Makakalapit pa ba kayo? Parang ano to guys kung pag-aaralan mo ng gusto para bang ang nangyayari dito ay parang pangbata parang pambata o kaya parang pinaglolo ko na lang ni Doklat ang Kalingap. Gustong inuutusan na ipagawa yung bahay na bitak-bitak. Pero bawal naman lumapit. Comment nyo na lang guys kung ano po yung opinion ninyo. Kasi ayoko na magsalita tungkol doon. Kasi napakalabo po, napaka-weirdo ng kagustuhan ni Doklat. yan po ang problema natin. Dito tayo makakalapit dyan. Ayaw nilang palapitin tayo. Anong gawin natin? Umiyak lang ba tayo dito? Magpapaya tayo mga kaibigan. Ayaw tayong Tama, palapitin. Gusto mong tumulong. Ipa-repair yung bahay po, yung mga
Nasira po ng lindol. Kaso ayaw nilang magpalapit. Wala. Grabe talaga. Gusto kong tumulong talaga dyan para maipa-repair yung bahay po pero ayaw po nila. O sige po mga kaibigan, at ako'y nalulungkot dito. Thank you sa mga Nalulungkot na? nanood Si sa Kuya Van? tipong Grabe. video ito mga kaibigan. Hindi ako makatulog mamayang gabi. Sobrang lungkot. O sige na po, thank you so much. So yun guys, no? Grabe, matindi ano. At siguro kung ibang tao mag-iisip dito, kung ano yung kagustuhan ni Doklat na mangyari at gusto niya ipagawa sa Team Kalingap, pa-repair, pero bawal silang tumuntong. Ito ay parang isang ano malinaw na pinaglalaruan. Gusto niyang paglaruan ang Team Kalingap, no? Kumbaga ito ay isang mind game na simpleng-simple lang naman, no? So, ito naman si Kuya Bal, siyempre masunurin to Masunurin siya. So, pinagbabawalan lang silang lumapit or tumuntong sa lugar. Eh di, so be it. Di wag tumuntong, no? Walang magagawa. Kaya, ibig sabihin, bigo talaga. Bigo yung kagustuhan ni Kuya Bal. At yung willingness niya na tumulong kasi hindi naman sila pwedeng tumuntong sa lugar na yon. Kaya ito ay isang kabiguan na sinasabi ni Kuya Bal. At siya nga ay nalulungkot dito dahil bigo siya na makatulong sa pamilya ng Batalero. So yun guys. Grabe, ang galing mo Kuya Bal. Ang galing mo. Actually, nagigets ko yung nagigets ko yung tinatakbo ng isip ni Kuya Bal. Kaya lang, hindi ko na i-discuss dito. Alam ko rin na naiintindihan niyo po siya. Malinaw na malinaw po, ano? So yan guys, at hanggang dito na lang and maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. So yan guys, magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Mag-ingat po tayo lahat and God bless. So, bye-bye po muna. Bye. Yes, sir.